Okay, so ang kalaban ng Gilas Pilipinas sa qualification game for the quarterfinals sa FIBA Asia Cup ay ang host country na Saudi Arabia. At yan ay gaganapin Lunes ng gabi, alas 7 sa Saudi, pero alas 12 ng hating gabi, Martes dito sa Pilipinas. So again, sa mga fans ng Gilas, puyatan na naman tayo. Tapos yung Sabado, pinagbigyan tayo ng mas maaga. Pero ngayon, balik puyat tayo. So, iandaan nyo ang inyong mga kape. Pwede rin beer o anumang inumin na gusto nyo. Kahit anong pampagising para sa Tuesday ng ating gabi. At panigurado, may matetensyon na naman tayo sa kung ano man ang ilalaro ng Gilas, whether maganda ilalaro nila o hindi. Siguradong tensyonado tayo. So yun nga, Saudi Arabia ang kalaban natin sa game na to. Ang mananalo sa game, papasok sa quarterfinals at mabigat ang kalaban nila. Mabigat ang kalaban ng mananalo dahil Australia nga lang ang kalaban. So, but yun nga, ang target nga mga quarterfinals para sa parehong koponan. Ito pagkakataon ng Gilas na masimulan yung kanilang malayong tatahakin o yung kanilang goal na makabawi dun sa inconsistencies nila nitong group stage. Pero Saudi Arabia to. In the last 3 meetings sa FIBA competitions, dinomina ng Gilas ang Saudi Arabia. Kasama na dyan yung kung matatandaan nyo, yung si Jordan Clarkson naglaro sa Mall of Asia Arena, nanalo ang Gilas noon 84-46. Then nung naglaban ulit sila, actually sa FIBA World Cup qualifiers ito, nung naglaban ulit sila a few months later, nanalo din ang Gilas sa Jeddah sa score na 76-63. So, yun, sa pag-iisip natin, easy win to kung on paper, pero hindi. Ang Saudi Arabia, maganda ang pinapakita nila dito sa FIBA Asia Cup sa group stage. Sa Group C, silang number 2 team with a 2-1 record. Nabigo sila against China, pero 5 lang yun, 93-88. Bumawi sila against Jordan, 77-73. Actually, laki ng lamang nung Saudi sa game na yun bago na ibaba ng Jordan yung kalamangan in the end. And then, nung Sabado, kaya sila nag-qualify, tinalo nila ang India sa score na 84-59. So, yun. Sa group stage, ito, dalawa ang siguro ito, bibigyan natin ng spotlight yung dalawang player na tingin natin mga players to watch para sa Saudi Arabia at siguradong nasa game plan nila Coach Tim Cone at ng Gilas. Ang una ay ang center nila na si Mohamed Al-Suwailem. Isa siyang 6'9" na sentro. Tingnan natin yung stats. So, ang average niya sa tournament is 14.7 points, 12 rebounds, rank second siya according dito sa website ng FIBA. At blocks, 3.0 blocks per game itong si Mohamed Al-Suwailem. Sa nakikita nating highlights, talagang present siya sa ilalim. Minsan awkward yung kanyang movement, pero ramdam yung presence niya para sa Saudi Arabia. Yun nga, nabagitan sa stats, nakaka-rebound siya, he can block. Siyempre, nandun na yung depensa. Sometimes makaka-score siya. Again, sa stats, may 15 points sa China, 14 against Jordan, 15 against India. So, consistent yung binibigay din ni Mohamed Al-Suwailem sa opensa.
At malaking challenge ito, di lamang para kay Junmar Fajardo, pati kay AJ Edu. AJ Edu, consistent siya. O minsan siguro meron siyang mga lapses, pero nakikita natin si AJ Edu has been consistent para sa Gilas in terms of getting rebounds, yung blocking shots. Pero ito, matetest siya dito kay Muhammad Al-Suailem. Also, Junmar Fajardo, of course, siyempre, magpapalitan yan sa ilalim, or baka gawin na, or kung gagawin ulit ni Coach Tim Cone, pag-start silang dalawa, depende din siguro sa sitwasyon na mangyayari sa game na yan. Tapos yung isang player ng Saudi Arabia, ito yung kanilang napakagaling na scorer para sa Saudi Arabia. At ito ay si Muhammad Ali Abdur Rahman. 30 years old siya at naglalaro sa Europe. Actually, sa recent team niya sa Spain, sa Bilbao, pero nabasa natin lumipat na siya sa Italy, sa Treviso. At itong si Muhammad Ali Abdur Rahman, actually, pinanganak siya sa Amerika at nagdaro sa Michigan, sa USNCA. May experience din siya sa NBA G League. So, di basta-basta tong player na to. He's been averaging 23.7 points, third sa scoring, 5.7 rebounds, may din siya 4 assists. At sa scoring, talagang yung outside shooting din niya, talagang naging reason bakit nakakakuha ng mga panalo itong Saudi sa tournament na to. At alam natin, ng Gilas, ang isa sa mga problema nila in this tournament, yung pagdepensa sa 3-point shot. At kung yun nga, 9 of 30 si Abdur Rahman nitong group stage, 30%, magiging sakit sa ulo to para sa Gilas kung ito na naman yung mahirapan silang makapagdepensa at magkakuha ng stop sa 3-point arc. So, yan lang yung dalawa sa mga players na players to watch para sa Saudi Arabia. Again, tingin natin mas mahirapan ng Gilas dito compared sa mga previous meetings sila against Saudi Arabia. Crucial dito, yung consistency ni Dwight Ramos on both ends, masustain niya. Justin Brownlee, bumalik yung kanyang shooting, but if not, magkaroon ng support from Dwight Ramos, maybe Scottie Thompson. Si Scottie Thompson, medyo hindi natin gets bakit hindi siya nakakascore. Medyo sa social media parang pinupuna yun ng mga fans, pero nakikita naman natin nandun yung rebounds ni Scottie, assist, yung trademark hustle niya nandun. And we have to say na isa sa mga consistent players ng Gilas sa tournament na to, despite yun nga, yung complaints ng iba dun sa lack of scoring niya. Pero yun nga, magiging key dito si Scottie Thompson, Junmar, up and down. Kung ma-maximize ni Junmar yung minuto na makukuha niya, special depending itong itong center ng Saudi Arabia, malaking bagay yon for Gilas Pilipinas. So, and of course, kung alam na natin hindi ganun kalaki minuto nila KQ and Carl Tamayo, but if yung matake advantage sila yung mga whatever minutes ibigay ni Coach Tim Cone, makapag-contribute sila, isa yun sa magiging key factors for Gilas if they want to win this game. So, yun. Calvin Optana,
natin na injured yung ankle niya. No word kung maglalaro siya against Saudi. We think kung maglalaro siya, baka ganun na naman yung minuto niya or manage minutes. Depende sa condition niya. And then, Jamie Malonzo, for 3 games, ang story sa kanya, hindi siya naglalaro against Iraq. Nag-cheer na nga yung crowd na pasukin na si Jamie Malonzo. Pero yun nga, Coach Tim Cone, nag-decide pa rin na hindi pa laruin si Jamie Malonzo. And interesting ito kung sa game na to, nakaplano si Jamie Malonzo sa strategy ni Coach Tim Cone. Baka ito yung sinasabi ni Coach, baka malay natin, ito yung sinasabi ni Coach Tim Cone according sa mga interviews na his time will come. Pero titingnan pa rin natin kung mabibigyan na ng playing time itong si Jamie Malonzo. So, yun. Again, ang laro ng Gilas at Saudi Arabia, ang oras dito sa Pilipinas ay 12 midnight. So, puyatan na naman tayo. Ang mananalo, papasok sa quarterfinals to face Australia na sinweep ang kanilang group play with 3 wins. Halos convincing yun. Ang grupo nila, South Korea, Lebanon, and Qatar. So, yun. So, maiba lang tayo at speaking of Filipino players, meron tayong isa pang Filipino player na naglalaro sa FIBA Asia Cup pero is representing itong Guam, si Jericho Cruz, ang finals MVP nitong Philippine Cup or San Miguel. Naglalaro siya for Guam. As of this recording, patatalo na ang Guam sa Japan. Tambak na yung score But si Guam assured na maglalaro sa qualification game for a quarterfinals berth dahil nakakuha sila ng breakthrough first win 2 days ago or 3 days ago against Syria. At sa game na yun, Jericho Cruz with 21 points to help Guam register a historic win para sa kanilang program. Alam naman natin ang Guam, hindi malakas na basketball team sa Asia. Pero in the last few years, gumagawa sila ng history with help from Jericho Cruz. So, actually, itong ongoing game nito against Japan, si Jericho, pinagpahinga muna. May iniinda siyang injury So, pinahinga siya. So, we expect him to play sa qualification game on Monday at possible opponent yung second place team yata sa Group A. So, yun lang ang ating konting update kay Jericho Cruz at sa kampanya ng Guam sa FIBA Asia Cup. So, again, abangan natin yung game ng Gilas Tuesday midnight against Saudi Arabia. Thank you and we'll catch you up next time.